Minsan man sa buong maghapong inilagay nila sa beach, hindi nagtangka si Brylo na lapitan siya. Para pang pinipiling lumayo kung saan man sila mapupwesto ni Rick. Si Sabrina naman ay panayang dikit dito at waring ipinakikita sa kanyang paglalambing kay Brylo. Hindi na nahiya, naisip niya. Kita na ang singit sa kaiksian ng short na suot. Bakit kaya hindi na lang nag-bathing suit? Total naman ay halos luwarin ng dibdib dahil sa lalim ng ukab ng blouse. Siya naman ay katamtaman lamang haba ng short. Gayon man ay marami pa rin mapapalingon dahil maputi at makinis ang bahaging inililitaw niya. Do you still want him jealous? Tanong ni Rick habang kumakain ng pakwan pagkagaling nilang paglangoy. Nasa ilalim sila ng inupahang hat na pinagsasaluhan nila ni na Maricar. Ang mga baon nilang pagkain ay pinagsama-sama nila sa ibabaw ng mesa. Wala halos alis sa tubig ang mga kasama niya kahit nang tumirik at bumaba ang araw. What makes you think that I changed my plan? Tanong niya kay Rick sabay ngiti rito ng matamis. Paglingon niya sa kinaroro ang hat ni na Brian, ay huling-huli niyang nakatingin ito ng matalim sa kanila. Hindi pansin si Sabrina na humihila rito para maglamoy sila. Bigla nitong iniiba ang tingin ng mahuli niya. Parang galit na hinagilap ang bote ng alak sa ibabaw ng mesa at nagsalin sa baso. Alak? Umiinom ng alak si Brylan. Lumapit ang dalawa pa nilang kaklase na galing sa paglangoy. Naglagay din ang mga ito ng alak sa baso at uminom. Naisip niya ngayon marahil ang may baon ng alak na nakiinom lang si Brylan. Imposibleng maghanda ito ng ganong inumin, gayong alam nito na sila ang magkakasama. I thought maybe naaawa ka na sa kanya. Anirek na tumingin kay Brylan. He has been drinking since we arrived. Napatitig siya sa kinakapatid. Inoobserbahan ba nito si Brylan? Kaya alam na umiinom na ito kanina pa. Bayaan mo siya kung gusto niyang maglasing. Pabali walang sabi niya. Tena na, maglangoy ulit tayo. Maglangoy? Hindi ka naman makasabay. Nanunod yun ang sabi niya. Dituruan mo ako. Sigaw niya habang tumatakbo patungo sa tubig. Alam niya sinusundan siya ng tingin ni Brylan. Sinusundan ng galit na tingin. Maya-maya lamang ay nalis na sa isip si Brylan at ang pag-inom ginagawa na nito. Masaya pa siyang nakikipagsabuyan ng tubig kina Rick at sa mga barkada. Pati ang nobyo ni Christina si Joe ay nakihalo na sa gulo. Napapatingin nga ang ibang kasamahan nila, nakalat-kalat sa tubig. Maya-maya ay bigla na lamang may sumigat. Boses ni Sabrina. Si Brylan nalulunod. Tulungan ninyo. Sinundan niyo ng pagkahaba-habang tili ng babae. Hindi niya alam kung sino ang unang tumulong kay Brylan. Alam niya isa siya sa mga agad tumakbo patungo sa kinararawan nito nang maiahon sa pampang. Anong nangyari? Anong nangyari? Halos maiiyak ng tanong niya habang sumisiksik patungo sa kinadadapaan nito sa pampang. Binibigyan ng first aid ng isang lalaking teacher si Brylan. Itinihaya ito at pinapampang tiyan nito. Nanatiling walang malay si Brylan. Kung bakit kasi lumayo ng gusto sa grupo Narinig niya ang sabi ng isa sa paligid. Oo nga, sagod ng isa pa. Nakainom pa pala. Yumuko ang lalaking teacher para salinin ng hangin ng bibig ni Brylan. Come out of it, Brylan. Lihim na dasal niya. Parang binabayo ang dibdib niya sa kaba. Ilang pampasatiyan ni Brylan at natauhan na ito. Nag-uubong napaupo at inilabas ang mga tubig na nainom. He's okay. Tuwang sabi ng teacher. Palakpakan ng mga nasa paligid. Pero kailangan pa rin matingnan siya ng isang manggagamot, sabi ng advisor nila na babae. Inalalayan ng lalaking teacher si Brylan para madala sa isa sa mga bus. Gusto niyang humabol at sumama, pero natigilan siya nang makitang nakailalay si Sabrina kay Brylan. Iniwan siya nito ng isang nagbabantang tingin. Natigilan si Molly sa kanatatayuan. Nalaman niya na iwan si Brylan sa isang pagamutan sa Batangas. Ang advisor nila ang nagbigay ng consent. Pupuntahan na lamang di umano ng mga magulang ni Brylan at ihahad sa nasabing pagamutan. Ang mga ito na ang magpapasya kung ililipat sa kabalatuan ng hindi si Brylan. Lambot na lambot ang pakiramdam ni Molly habang sabay at sakay ng bus pa uwi. Hindi dahil sa pagod sa maghapong paglangon, kundi dahil sa nangyari. Hindi niya inaasahan ang aksidenteng yun. Aksidente nga kaya ang lahat. Naisip niya. Hindi kaya sinadya ni Brylan maglasing at magpakalunod dahil sa sama ng loob sa kanya. Pero nagawa lamang niyang pasakitan ito dahil masama rin ang loob niya. Kung kinomprompta na lamang niya ito nung malaman niyang tungkol kay Sabrina, naisip niya. Diyan sana hindi na sila umabot sa ganito. Hindi aasa si Brylan na sila ang magka-partner sa outing na ito. Hindi na niya kakailanganin gamitin muli ang kinakapatid sa pagpapasakit dito. At hindi maglalasing si Brylan. Hindi magmumuntikang malunod.
Hanggang ngayon parang kinikilabutan pa rin siya kapag naiisip na posibleng mamatay si Brylan dahil sa kanya. Napayup-yup siya sa unahan ng kinauupuan nila. Nag-iinit ang kanyang mga mata at para siyang maiiyak. Matulog ka na. Tanong ni Rick. Oo, sabi niya kinukontrol ang tinig. 3 araw na absent si Brylan sa eskwela. Balita niya na sa bahay na ito nagpapalakas na lamang. May mga klase siyang dumalaw na rito at hindi niya magawang sumama. Nag-aalala siyang masama pa ang loob sa kanya ni Brylan o galit pa ito. Baka makasama lang ang kalagayan nito kapag nakita siya. Isa pa si Sabrina na lagi na nagbabanta ang tingin sa kanya. Tingin niya alam nitong siya ang dahilan kung bakit naglasing si Brylan at dumako sa malalim na bahagi ng tubig. 4 na araw na absent si Brylan nang di niya mapaglabanan ng damdamin at lakas loob na pinuntahan ito sa bahay. Sinadya niya ang huwag ipaalam sa barka na nadadalaw siya kay Brylan. Alam niya, magkakaroon sila ng komprostasyon ng dating nobyo. Ang ina ni Brylan na nagpatuloy sa kanya. Ito pa nga ang naghatid sa kanya sa may swing sa tagiliran ng bahay kung saan naroon daw si Brylan. Tansya niya ay matanda lang ng ilang taon ang mami ni Brylan kaysa mami niya. Malambot din ang bukas ng mukha nito at tipong mabait. Tuwang-tuwa nga ito nang magpakilala siya. So ikaw pala si Molly. Nakangiting sabi nito nang patuloy siya sa salas. Kilala niyo ho ako. Takang sabi niya, paano hindi madalas kang mababanggit ni Brylan? Saka tinutok siya madalas ng kapatid na si Lilette. Dead na dead daw sa iyo ang kuya niya. Parang napapahiya siya kahit nakangiti ang ginang. Para palang sa bahay nilang lagay ni Brylan dito. Sa kanila ay si Marty ang nambubuska sa kanya. Ang kabihibhan nga lamang, ang mami ni Brylan ay waring boto sa kanya. Sa kanila ay batsyad si Brylan sa mami at daddy niya. Dahil sa kagawa-gawa na rin niya. Napabuntong hininga siya habang palapit na sila sa may swing. Once and for all, maglilinawan sila ni Brylan. Para magkahiwalay man sila ng landas, ay magkakaintindihan naman sila. Nakatudot sa kanila ng matanaw niya. Waring nakatanaw sa wala. Ang bakod na natatamna ng mga halamang namumulaklak ang tinitingnan nito. Brylan, may bisita ka anak, kaklase mo. Lumingon si Brylan. Kitang-kita niya ang lungkot sa anyo nito. Lungkot na napalitan ng pangkikilalas ang makita siya. Pangkililalas na may kalangkap na tuwa. Pero agad din yung napawi at waring kinontrol ni Brylan. Lumapit siya sa gilid ng swing. Kumusta ka na? Kinakabang sabi niya. Heto buhay pa rin. Walang siglang tugon ni Brylan. Kukuha ko lang kayo ng maiinom ha? Sabi ng mami ni Brylan na tumalikod na. Naupo siya sa katapat na upuan ni Brylan. Bahagyang nagsway ang swing. Sinalubong ni Brylan ang tingin niya. Walang panghimi. Manapay may halong panambat. Naaksidente ka lang ba ng pinulikat noon o sinadyang? Importante ba sa'yo yun? Matigas na tanong ni Brylan. Ang tingin ko wala ka ng panahon sa iba dahil may all-eyed ka ron na kasama mo. Binanggit ni Brylan ang 2 huling kataga ng may diin. Si Kuya Rick, kinakapatid ko. Kumunot ang noon ni Brylan. Gumaganti lang ako kaya pinalabas kong maliligaw ko siya. Kaya binaliwala kita nung mag-excursion tayo. Pero bakit? Ditong tanong ni Brylan na lumipat sa tabi ng kinauupuan niya. Nasaktan ako sa ginawa mo. Ano bang ginawa ko? Naguguluhan pa rin sabi ni Brylan. Ang alam ko ipinagreserba lang kita ng upuan sa tabi ko. Umiling siya. Hindi iyon. Ang tungkol kay Sabrina. Pinaupo ko lang siya sa tabi ko nang matiyak na hindi ka tatabi sa akin. Ayoko namang magbukang tanga na reserba ng reserba na wala naman pala. Noong makita tayo ng mami, noong ihatid mo ako, nasa amin pala si Sabrina. Pagkukwento na niya para maliwanagan si Brylan. At anong ginawa sa inyo? Nakikiusap sa mami ko. Napakiusapan akong layuan ka. Namangha si Brylan. At bakit niya gagawin yun? Takang sabi niya. Kahit ako gagawin ko yun kung mahal ko ang nobyo ko. O hindi naman kami magnobyo. Napayoko siya. Umiling. Brylan, please, huwag ka na sanang magsinungaling this time. Nagpunta na nga lang ako rito para magkaintindihan tayo. At gusto ko talagang magkaintindihan tayo. Galit nang sabi niya sabay hawak sa mga balikat niya. At hinirap siya rito. Concerned dito ang happiness ko eh. Ano yung sinasabi mong nobya ko si Sabrina? Yun ang sabi niya sa akin. Sa amin ng mami ko. Katunayan niya ipinakita pa niya ang bracelet na ibinigay mo sa akin. Na ibinigay mo pala sa kanya. What? Napapantastiko ang sabi ni Brylan. Nasa kanya yun. Siya naman ang nagtaka. Hindi mo ibinigay sa kanya. Of course not. Nakapalagay pang araw ng note na ibinigay ko sa iyo. Bakit ko yun ibibigay sa kanya? Ipinakita nga niya ang sulat. And we thought,
I know what you and your mom thought. Nailing na sabi ni Brylan. Bakit ginawa iyon ni Sabrina? Binitiwan sila ni Brylan at saglit itong nag-isip. Isa lang ang dahilan. Mahal ka niya. But using a trick like that, akala siguro layuan lang kita dahil magagalit ako. Which is what I did. Kung hindi ka lang na-aksidente, ay hindi ka makikipag-usap sa akin, ganon. Titiisin ko na lang sana hanggang matapos ang klase at magkahiwalay tayo. Just try it. Waring nagbabanta si Brylan na dumikit sa kanya sa kinauupuan. Kung alam mo lang kung paano munti ko nang hamunin ng suntukan yung kasama mo nun sa excursion. Pero naisip ko lang na mahal mo siya at parang ikaw pa rin ang sinaktan ko. Hindi siya tumutol ng hawakan ni Brylan sa kamay. Pero paano napunta kay Sabrina ang bracelet? Tanong niya. I don't know. Ani Brylan nagkibit balikat. Noon sigurong madalas kaming mag-rehearse ng Florante at Laura. Iniiwan namin ang mga gamit namin sa isang tabi. Nasa mga gamit ko ang bracelet na ipinakuha ko kay Richie. Napabuntong hininga siya sa kaligayahan. Hindi naman pala two-timer si Brylan after all. Siya lang talagang mahal nito. Hindi magkakatotoo ang hula ng daddy niya. Napaiiyakin siya nito balang araw. Mas malamang na natupad ang pangako ni Brylan na isang maligayang hinahanap para sa kanya. Kailangan magpaliwanag ka sa mga mami ko bukas na bukas din kung kaya mo nang lumakad. Sabi niya, anong kung kaya? Kayang-kaya ko na. Ngayon pang dinalang mo na ako. Depression lang naman pala ang dahilan kung bakit parang hinang-hina pa ako. Ngayon ay parang ang lakas-lakas ko na. Gusto kong maklear ang image mo sa parents ko. Gusto ko rin yun para wala silang maipintas sa'yo. Pero ang hula ko, hindi pa rin sila papayag na makipagnobyo ako this early. Then we'll just keep our love a secret hanggang makatapos tayo pareho sa pag-aaral. Ang importante lang naman, yung tayong nakakaalam ng feelings natin para sa isa't isa. Talaga, makakatiis ka. As long as I know that you love me. Hinalikan na sana siya ni Brylan sa kamay niya, pero bigla niya yung hinila nang makitang palapit ang mami ito. Dalang 2 baso ng juice sa isang tray. Take a good look at her, ma'am. Sabi ni Brylan sa ina habang iniaabot ang mga baso na pampalamig. Bakit? Nagtataka ang ulit na kangiting tanong ng Gina. Basta, I just want you to remember her face. Batang ito, puro kalukuhan. Kahit hindi ko tutigan si Molly, hindi ko na malilimutan ang mukha niya. That's good, ma'am. Makahulog ang sabi ni Brylan na nagngingiti. That's good. Naiiling na lumayo na ang ginang. Titingnan ko lang ang niluluto ko ang sabi. I have to go. Sabi niya kay Brylan nang mapangalahati na ang iniinom na orange juice. Baka hinahanap na ako sa amin. Tumayo si Brylan. Ihahatid kita. Ngayon ko nakakausapin ang mga parents mo. Bukas na lang. Baka, I told you malakas na ako. Bago niya napigil si Brylan, ay nakatayo na ito at nagmamadaling tumakbo papasok sa bahay. Magbibihis lang ako ang sabi. Wala pang 10 minuto, ang nakaraan ay bumalik na si Brylan. Bihis na ito ng panlakad. Tena ang sabi. Tumayo siya at bumaba ng swing. Inalalayan si ni Brylan. Before we go, I have something to give you. Anito na may dinukot sa bulsa. Sing-sing ang inilabas ni Brylan buhat sa bulsa. Tingin niya ang tigong ginto. May initial ko ang loob niya. Inangat ni Brylan ang kaliwa niyang kamay. Isinuot sa kanyang palasing-singan ng sing-sing. As a token of my love, nagniningning ang mga matang sabi nito. If you keep this, that means you're going to marry me someday. If you don't want to, then just simply return it to me. Naiiling na inilis niya ang daliri. Ang sing-sing. Napamaang si Brylan. Ang dami mo talagang gimmick, oo. Natatawang sabi niya habang hawak ang sing-sing. Isusoli mo sa akin. Natitigilang tanong ni Brylan. You don't want to be my wife someday? I want to. Nakangiting sagot niya. Kaya nga itatago ko ito sa isang lugar na natitiyak kong hindi talaga mawawala. Saan? Takang tanong ni Brylan. Inilaglag niya ang singsing sa loob ng kanyang blouse sa tapat ng dibdib. Here, sabi niya, near in my heart.